Kapag napansin mo ang mga ito sa isang babae, lumayo ka na agad. Malalaman mo ngayon sa video na ito ang mga palatandaan na ang babaeng ginugusto mo ay problema lang ang ibibigay sa iyo at sasayangin lang ang oras mo, effort mo at resources mo. Kaya mas mabuti na makita mo na agad ang mga signs na ito bago ka pa maging over-invested sa babaeng yan. Dahil kung ni isa sa mga ito ay mayroon siya, huwag ka nang magdadalawang isip at umalis ka na agad. This is non-negotiable at huwag mo nang sabihing kaya mo siyang isalba o baguhin. Naghahanap ka lang ng sakit ng ulo. Kung ang pinupurse mong babae ay may pagka-party girl ang personality, layuan mo na yan. At kahit pa konting hint lang ng pagiging party girl, lumayo ka na agad. Hindi ito pagiging judgmental. It is about dodging a bullet. Gusto mong matauhan, pakinggan mo ito. Women who party a lot end up with high body counts. Nauunawaan mo ba yan? Hindi na bago yan sa kultura at panahon natin ngayon. Kaya hindi na masasabing judgmental ang tawag dyan. Ano pa bang i-judge dyan? Na-normalize na ang ganyang kultura. Hindi ba? Ang babaeng mahilig sa kahit anong uri ng pagpaparty, club hopping at lahat ng uri na may kaugnayan dyan. Nakakalungkot man, ngunit karamihan dyan ay para sa streets. Tandaan mo lakan ang mga ganyang klase ng club na kung saan ay may mga makukulay na ilaw at mga nag-iinumang lasing ay lugar ng kasalanan. It is a sinful place, and inside a sinful place, there is only sinful actions. Ang purpose ng ganyang lugar ay para sa mga taong malulungkot ang buhay na makapaghanap ng panandaliang aliw. Yan at yan lang ang purpose ng mga ganyang lugar. Wala nang iba. Pumupunta ang mga tao dyan, lalaki man o babae, hindi lang para uminom ng alak o sumayaw. Pumupunta sila dyan upang maghanap ng panandaliang aliw. Bago pa ba sa atin yan? Pupunta ka dyan tapos aasa kang makakahanap ng matinong babae. Nahihibang ka na. Ngunit kung ikaw yung lalaking low value at low IQ din, tapos malungkot ang buhay, malamang tambayan mo rin ang mga ganyang lugar. Isa ka rin sa mga putakting malungkot ang buhay na naghahanap ng panandaliang aliw. Nararapat ka talaga dyan. Huwag ka nang umalis dyan. Huwag mo nang baguhin yung sarili mo. Magpakalunod ka na lang sa ganyang mundo. Kung matino kang lalaki at hanap mo rin ay matinong babae, iwasan mo yung babae na maraming kaibigang lalaki. Lalo na yung mga nagsasabing one of the boys daw sila, tapos proud na proud pa. Hayaan mo na yan sa mga boys niya. Hindi ka boy, you are a man. Huwag kang magsesettle sa one of the boys na babae. Dahil ito ang realidad na itinatago ng lahat at ayaw aminin. All of her friends want to sleep with her. Totoong totoo yan. Kahit subukan mo pang ilagay sa lie detector. Hindi mang sabihing lahat, ngunit yung mga kaibigan niyang lalaki, gusto lang niyang maka-score. Huwag kang maniniwala na kesyo kaibigan o parang kapatid na daw sila. Mas delikado pa yan. Sexual tension is real. Tatandaan mo yan at huwag mo nang subukang gawing subject of experiment ang sarili mo.
para lang patunayang tama ako. Masasaktan ka lang ng malala. Her male friends will sleep with her if given a chance. Kaya wag kang maniniwala. Itong mga lalaking ito, kapag binigyan mo yan ng free pass, kakanain niya ng tropa nilang babae. Primal instinct yan ng mga hayop mag-isip at lulong sa kalibugan. Yung iba nga, pati pinsan kinakana, kaibigan pa kaya. Gumising kalakan. Kung lalaki ka talaga, alam mo kung paano gumalaw ang kapwa mo lalaki. Pagdating sa ganyan, we don't trust each other. That's the best move. Dahil kapag libog na ang umiral, wala nang kaibigan-kaibigan. Ang gutom na aso, lalapain yan kahit isinuka mo na. Naunawaan mo ba yan? Kaya iiwasan mo ang babaeng maraming lalaking kaibigan. Lagi kong paalala ito sa pagpili ng matinong babae. Lagi mong oobserbahan kung anong klaseng relationship ang mayroon siya sa kanyang ama. Maayos ba sila ng ama niya o hindi? Dahil kung hindi, problema yan sa'yo. Ganito yan, makinig ka kung paano ang magiging tingin ng babae sa isang lalaki ay nakadepende sa kung paano siya pinalaki ng kanyang ama. Father figure. Kung may maayos siyang father figure, maswerte ka. Ngunit kung hindi at wala siyang naging father figure, problema rin yan. Lalo na kung kinasusuklaman niya ang sarili niyang ama at hindi niya ito inirerespeto. O kaya naman ay hindi respectful figure ang ama niya sa kanilang tahanan. Tipong hindi niya nakikitang nire-respeto ng mama niya mismo ang tatay niya. Problema rin yan. Kung mismong ang mama niya ay hindi nire-respeto ang padre de pamilya, tingin mo ba magkakaroon siya ng genuine respect pagdating sa ibang lalaki, lalo na sa magiging partner niya? E kung tratuhin ng mama niya ang tatay niya, ganun-ganun na lang, tingin mo hindi rin ganun ang kahihinatnan mo. Programming ang tawag dyan, lakan. Ang utak ng isang individual ay unang nahuhubog sa loob ng tahanan. Naunawaan mo ba yan? Kaya kung may issue siya pagdating sa tatay niya at hindi maganda ang relasyon nila, magiging problema nyo yan kalaunan. Ito ang hindi madalas na pag-uusapan, kaya kailangan maging critical ka rito. Kapag napansin mo na ito sa babae, huwag mo nang babaliwalain at umpisahan mo na rin mag-imbestiga kung may pake ka pa. Kapag napapansin mong wala naman siyang trabaho, side hustle o kahit anong source of income, ngunit para bang palagi siyang may pera, panggastos sa mga luho niya at kung ano-ano pa, kabahan ka na. Kung hindi mo makumpirma kung saan nagmumula ang mga pera niya, humanda ka na. Someone is funding her. May nagpopondo sa kanya at hindi mo gugustuhin ang kapalit ng pondong iyon. Sabihin nating madalas siyang mag-travel, mag-shopping, laging may bagong kasuotan, may mga lahas, at talagang kilos mayaman. Magduda ka na. Someone is financing her at may imagine mo na lang kung paano ang ginagawa niyang payback sa financer niya. Ano kaya sa tingin mo ang ibinibigay niyang kapalit para sa mga pera na yun? Tamang hinala na lang, ngunit ikaw pa rin ang kawawa. Baka mamaya nagpaplano ka na ng future nyo ng sugar baby ng ibang lolo dyan.
Ingat lakan, kapag napansin mo na ang mga bagay na yan, tigilan mo na. Hindi pa huli ang lahat, mas magiging miserable ka lang kung ilalaban mo pa. Kaya sa mga tunay na lakan ng ating kawan, tatandaan nyo palagi, we have a mission, we have a movement, we don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.